Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan po natin itong video ni Attorney Libayan na tungkol sa politiko. Politiko. Natatanda, bago tayo pumunta dito sa video ni Attorney, kung anong ibig sabihin netong tupad ng DOLE. Okay? So, naghanap ako ng meaning kung ano bang ibig sabihin netong tupad. The Department of Labor and Employment, yung DOLE, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Okay? O TUPAD is a community-based package of assistance that provides emergency employment for displaced workers. Pero, ibig sabihin, nagtatrabaho ka. Okay? At sa pagkakaintindi ko, sumisweldo ka dito sa TUPAD sa programa ng DOLE. Ang DOLE po ay under ng executive. Okay? Under yan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Kumbaga, yung DOLE yung nagbibigay ng pasweldo ng sabihin na nating ayuda sa mga trabahong ginagawa mo. Depende sa mga trabahong i-offer sa'yo tapos babayaran kanila. Okay? So dito nga sa video ni Attorney ay nakakapagtaka naman. Bakit nga naman na dito sa programa ng DOLE na under ni Bongbong Marcos ay nandito ang pagmumuka ni Raffy Tulfo? Kasi hindi naman to programa ng Senado eh. Ito ay programa ng DOLE na dapat kung meron man dapat pasalamatan ay yun ay si Bongbong Marcos. Okay? O ang DOLE, kahit sabihin nyo ng ayaw ni Bongbong Marcos na makakuha ng credit, kahit ayaw niyang maipangalan siya dyan sa ano. Pero under DOLE, pasalamatan mo yung DOLE. Pero bakit nga ba nandito yung pagmumukha ni Raffy Tulfo? May patarpulin pa eh. Kumbaga inorganize nila itong pagbibigay ng pera sa programang TUPAD na pinagtrabahuhan mo. Tapos lalabas na parang ayuda ito ni Raffy Tulfo. So, pakinggan muna natin si Attorney kung ano bang nangyayari dito sa mga pictures at videos na kumakalat sa internet. Batas natin, ito na talaga. Ito na talaga ang ultimate epal. Alam niyo mga batas natin, no? Noong hindi pa politiko si Raffy Tulfo, sobrang dami ako naririnig o napapakinggan ng mga tao na every time na may mga nakikita silang tarpaulin ng mga mayor sa barangay na naglalagay ng pangalan sa bawat project na nagagawa sa sa barangay nila o sa syudad nila. Matagal na natin naririnig yung epalitiko, yung epal na politiko. Matagal na tong galawan na to, yung parang nakakaasar na bakit mo ipapamuka sa mga tao na ipapakita mo yung mga tarpaulin na para bang sarili mong pera yung pinangpagawa dun sa proyekto na nangyayari sa mga syudad, sa mga lungsod na nasasakupan nyo. Well, in fact, yung mga project na yun ay budget na binibigay sa mga lungsod na galing sa buwis ng taong bayan. Okay? Kumbaga parang binabayaran nyo yung mga project na yun para mag-improve. Hindi yun pera na nanggagaling sa bulsa ng mga politiko. Doon pa lang, noon pa man, nakakaasar na pabida yung mga politiko natin dati na para bang utang na loob natin yung mga proyekto sa mga na nakikita natin sa mga syudad na tinitirahan natin o kaya kung pupunta tayo sa ibang mga lungsod, pinagawa na eskwela na ganyan ni mayor ganyan-ganyan. Well, in fact, dapat hindi nilalagay yung pangalan nila dahil galing yan sa buwis ng mga mamamayang Pilipino, ng mga tao na nagbabayad ng buwis, di ba? Tapos ilalagay mo yung pangalan mo dyan. Yung gustong-gusto ko yung dating patakaran ni Duterte na pag may bibigay siya ng pondo, yung iba dati may malaking cheque na nakalagay yung pangalan from President Duterte, yung mga ganun ba? Yung ganun yung ayaw niya eh. Yung ayaw niyang ipapangalandakan mo yung pangalan mo na para bang yung politiko yung gumastos sa mga proyekto na para ma-improve yung sinasakupan mo. Kahit yung mga proyekto sa DPWH, yung mga proyekto ni Duterte dati, hindi niya pinangangalandakan na dahil siya yung presidente, sa kanya pupunta yung credit na dahil siya yung presidente, dahil siya rin, sinasabi niya na pera yan ng taong bayan. Bakit ko ilalagay yung pangalan ko dyan? Tapos sinasabi nga rin nila, kahit naman din sa Davao, ganun din. Wala kang makikitang pangalan ng mga politiko dahil yung mga project para mapaganda yung city nila galing din sa buwis ng taong bayan, ng mga tao, di ba? Pero ito, yung DOLE na under ng executive, under ni Bongbong Marcos, yung TUPAD na programa para matulungan at bigyan ng ayuda yung mga taong nagtatrabaho, parang may reward na dapat sila matanggap na galing sa gobyerno, sa DOLE. Dahil pinagtrabahuhan nila yun di ba? Pero bakit ikaw ang dapat pasalamatan sa trabaho na ginawa ko? Ito yung literal na epal. Epal talaga, epal moves. Porkit hindi nagsasalita si Bongbong Marcos para sa mga nagawa niya, ikaw na yung kukuha at sa'yo na magpapasalamat yung mga tao para lang makita nila na may tulong kang ginagawa sa mga tao, sa mga pinagtrabaho nila, yung TUPAD. Nakakaasar nga naman makita yung mga ganitong
Sabihin mo nang hindi si Tulfo yan, ibang politiko na nasa tarpaulin na nandito. Sabihin nyo nang, di ba, kahindak-hindak na hindi naman galing sa kanya yung pera, tapos siya yung mapapaniwalaan ng mga tao na galing sa kanya yung pera. Well, in fact, galing sa dole yung perang pinapamigay dyan. Well, we all know it runs in the blood. Itong si Ralph, Congressman Ralph na Tulfo, nakita rin natin sa kanya yung nagpatarpaulin siya, mga kabatas natin, ng isang building na ginawa daw through his efforts. Isang congressman yun, mga kabatas natin. Isang congressman yun. Nagpagawa daw ng building. Through his efforts, may nagpagawa ng building. Akala mo pera niya. Okay? Alam niyo, mga kabatas natin, yun, sobrang epal na yun. Pero ito ang pinaka-epal sa lahat. Itong Raffy Tulfo at Tupad. Tignan niyo, mga kabatas natin, ha, nakalagay dyan, a good public. Parang collaboration ni Raffy Tulfo at saka Dole. Well, in fact, ang perang ipinapamigay dito galing sa Dole. Dahil pinagtrabahuhan mo ikaw nagtrabaho. Tupad ito. Sino ang may alam kung ano ang tupad dito? Mga kabatas natin. Yan yung tupad, no? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Ito ay programa ng Dole, mga kabatas natin. Unang-una, membro ba? Ayun, no? Kita nyo, ang kapal ng mukha Ba't mo ilalagay dyan yung mukha mo kung hindi naman ikaw yung nagbigay ng budget dyan? Ano yung binudget mo dyan? Yung damit? Yung sombrero? Para lang masabi na dapat ikaw yung pasalamatan? Pero bandang huli, yung mga taong nandiyan, pinaghirapan nila yung ma-receive nilang dapat sa kanila. Kasi may service na silang in-offer Kailangan may bumalik sa kanila. Bakit yung babalik ba sa kanila galing sa pera mo? Sobrang kapal ng mukha Ng Dole. Itong si Raffy Tulfo. Of course, hindi. Bakit andyan at umiepal ang kanyang pagmumukha? Meron pa yung kanyang anak na nag-extend ng kaipalan niya. Representative ng pagka-epal, nakakaasar nga naman, nakakapanggalaiti. Yun nga yung gustong-gusto ni Raffy Tulfo sa mga kritiko niya. Namanggalaiti kami, namanggalaiti ako sa mga pinaggagawa niya. Kasi yung mga followers niya, yung mga subscribers niya, sa tingin nila, si Raffy Tulfo yung superhero. Ewan ko kung sigurado hindi nila napanood to, yung mga Tulfonatics, no? Merong TV series sa Amazon. Pinapanood ka dati, ngayon hindi ko na napapanood. Pero yung The Boys, yung mga superhero sila. Yung merong isang superhero doon na ina-idolize siya lahat ng mga tao dahil nga parang mala Superman yung power niya, ang dami niya daw nasi-save. Pero bandang yung backstage ng buhay niya, siya yung pumapatay sa mga taong bumabalakid sa kanya. Pag na-criticize siya papatay niya. Yung parang mga ganun ba, na hindi na i-expose yung mga EJK, sabihin na natin ganun, extrajudicial killing na ginagawa niya. May liberty siya na pumatay. Yung kahit na yung boss niya na babae, pinatay niya dahil ayaw sa kanya. Parang ganun. Siya yung villain doon sa TV series. Pero yung ang nakikita lang ng maraming tao yung kabutihan niya, yung sinesave niya, mala Superman nga, yung image niya, pogi-pogi siya, laki ng katawan niya, yung powers niya, kasing power niya si Superman, yung parang ganun. Pero hindi nila nakikita yung pag-uugali ng villain, ng isang villain. Okay? Parang ganun si Tulfo sa mga Tulfonatics. Yung makikita nila sobrang bait, sobrang matulungin ni Idol Raffy. Well, in fact, yung word na credit grabber, yun yung literal si Raffy Tulfo, na yung mga ahensya na gumagawa ng mabubuti, magpapakita lang siya doon, katulad sa airport, magpapakita lang siya doon, pero sino ba yung nagpauwi doon? Yung OWA, si Arnel Ignacio, sila yung gumawa ng effort para mapauwi yung mga taga-Israel, tapos pupunta siya doon, nandoon si Raffy Tulfo, parang siya yung nagpauwi sa mga Pilipinong OFW, di ba? Parang ganun din to, si Maricel yata to, Maricel Tulfo, representative ni Tulfo, pero nandiyadyaan yung mukha niya, ni Raffy Tulfo. Well, in fact, ito ay isang programa ng Dole, Office of the Senator Raffy Tulfo, Dole. Bakit taga-Dole ba si Raffy Tulfo? Under ba ni Raffy Tulfo yung Dole para mapakita na siya yung gumawa ng programang to? Ito yung dati ng programa ng Dole. Tapos siya yung papasalamatan nyo. Dapat ang pasalamatan nyo si Bongbong Marcos, o kaya yung kung sino man na, kung kay Duterte pa nangyari to o kay Pinoy, 'di ba? Sila pasalamatan nyo, hindi yung mga senador. Wala silang kinalaman diyan. Pasikat lang 'yan. Hangga't ganito yung pag-iisip nila sa Pilipinas, walang mararating. Lalo na yung mga Tulfonatics, wala silang mararating. Biruin mo, ipapasalamatan mo yung isang tao wala namang ginawa sa proyektong 'yan. Bakit mo papasalamatan si Tulfo? Hindi naman 'yan programa ni Tulfo, hindi naman galing yun sa pera ni Tulfo. Oo, Tulfo, tuwang-tuwa ka na, nanggagalaiti ako, nanggagalaiti rin si attorney. Masaya ka na. Pero yung mga fans mo,
bulag na bulag sa'yo. Ang galing mo talaga magpaikot ng mga tao no? Mo sa Senado, handog ni Senator Idol Raffy Tulfo. Alam niyo ang worst dito, ang pinaka pagka-epal dito mga kabatas natin, inaabot niyo yung perang yan, number 1, na parang galing sa inyo. Eh hindi naman galing sa inyo yan. Pangalawa, ito yung sobrang nakakabwisit dito mga kabatas natin. Pinagtrabahuan nila yan. Ang tupad mga kabatas natin, no? Ang tupad, pinagtatrabahuan ng tao yan. Hindi yan inaabot na parang ayuda na wala kang gagawin tapos ibibigay na lang sa'yo. Nakatulad nga dito sa nakita nating etong tupad. Nakalagay nga dito, oo, pagtatrabahuhin ka, minimum period of 10 days but not to exceed a maximum of 30 days. Yung laman, dugo at pawis na pinaghirapan mo dyan ng 10 days o kung 30 days ka man nagtrabaho dyan, yung kikitain mo dyan, wala kang dapat pasalamatan kung hindi dapat yung sarili mo. Dahil yung energy mo, yung pawis mo, yung lamat, butot, balat mo, yung ginamit mo para kumita ng pera galing sa dole. Hindi yung katulad ng sinasabi ni attorney, hindi yung nakahilata ka lang, bigla ka na lang bibigyan ng ayuda. Hindi, ibabayaran ka sa service mo sa bawat tagaktak ng pawis mo Sigurado ako tuwang-tuwa na naman si Idol Raffy. 1, dahil pinasalamatan siya ng mga Tulfonatics na akala nila galing sa bulsa ni Raffy Tulfo yan. 2, tuwang-tuwa siya dahil nanggagalaitin na naman si attorney dito. At hindi lang si attorney, ako rin, nanggagalaiti ako Yung dapat na hindi naman talaga dapat siya pasalamatan, tapos siya yung pinapasalamatan, tapos ako nanggigigil, ganun, tapos may ganun. Tuwang-tuwa na si Idol Raffy niyan. Yan ang gusto ni Idol Raffy. Tapos magjo-joke siya sa atin. Magjo-joke siya sa akin. O kung kanino mang small vloggers ng Death Wish. Dahil it's just a bad joke para sa kanya. It's just a bad joke na mag-death wish sa isang tao. Hindi pa rin matututo talaga yung Pilipinas sa mga ganitong galawan ng mga epal, politikong epal. Parang hanggang dito na lang din ako. Kahit titigan mo lang yung poster, tapos may video pang buti nga tumagal si attorney dito Ako makita ko ng ganyan, nakakapanggalaiti na Epal moves ka talaga, Tulfo Ang inang yan. Panoorin niyo na lang yung video to kay Attorney Libayan. Shoutout attorney. And paki-follow na lang po ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na lang po ako dito sa YouTube channel ko. And hanggang dito na lang po. Ingat po tayo lahat. Ciao, ciao.